Senator, Congressman, then wala po tayong magagawa, tatrabahuhin po natin yan. Paano lang po yung magiging process ng role ng task force? Alright, okay. Ma-notice ninyo, siguro may mga kopya kayo ng Executive Order number 94, creating the Independent Commission for Infrastructure. Section 7 of that says, to enable the ICI to accomplish its mandate, the DOJ, including the National Bureau of Investigation and the National Prosecution Service, the DILG, the Philippine National Police shall help. Hindi kami pwedeng tumanggi sa ICI na asistihan sila sa investigation. So, in connection with this, ang atin pong butihing Secretary of Justice, Boying Rimulya, nag-create na po ng Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force at na-designate na niya ang mga personnel. Meron na po akong kopya on the part of the DOJ. Ito po, mga prosecutors, mga pili ni SOJ na of proven integrity. Ako naman po, nag-submit na rin ng pangalan yung mga kilala ko na talagang matitino na ating kasamahan. Kilala ko na, sila po ang magko-compose ng NBI Task Force. So mag-join forces po kami, DOJ, NBI, attached agency kami ng DOJ. Magtutulungan po kaming maigi at para ma-prosecute natin itong mga involved dito sa corruption na ito. Sir, just to follow up dun sa minention nyo kanina na you are already ready to file some complaints dun sa mga na-identified. Do you have a figure already kung ilan yung possible po na masampahan na ng reklamo? Ma'am, ang sabi ko, we have positive result. This positive result will be submitted to the DOJ. Magkakaroon ng investigation. Kami uupo with the prosecutors. Uupuan namin yan and then case build up. And then ipapile ang kaso. Ngayon, may mga involved dyan na DPWH personnel, may involved na contractor. Alam nyo, ganito yan. Pagka anti-graft ang pinag-uusapan, the DOJ is deputized by the Ombudsman to conduct investigation. But then, yung investigation namin, yung result namin will be submitted to Ombudsman who will further assess whether to file the same with the Sandigan Bayan or not. So, ang final pa rin yan, yung Ombudsman, ngayon, sasabihin nyo sa akin, bakit yung mga contractor, private individual yan? Ganito po sagot dyan. Ang graft court ay sa mga empleyado lamang, salary grade 27 up. But then, if they are in cahoots with private individuals, the private individuals shall be included dun sa kaso sa Ombudsman. Ganun po yun. Thank you. Next, please. Yes, Sir John. Good morning po, Director. Good John morning, Consulta John. po, GMA Integrated News. Sir, clarification po dun sa magiging tasking po ng NBI Task Force. First, sir, is hanggang saan po yung iimbestigahan po natin? Will this be confined sa DPWH and contractors or will also include congressmen or senators for this investigation? All right. Remember, meron na tayong ICI and we are mandated by that ICI executive order to cooperate with them. So kung sinabi ng ICI, isama ninyo sa investigation ito, senator, congressman, then wala po tayong magagawa, tatrabahuhin po natin yan. And honest to goodness result ang aming isisiwalat sa taong bayan. Opo. Normally, sir, kapag ka po may mga ganyang klaseng high profile na iniimbestigahan, ang typical po ng mga measures to evade investigation ay ipinapangalan po sa iba tao. Yung pong bank accounts, mga properties. How does NBI intend to go about this para po talagang masinsing pong makita yung kanilang mga tagong yaman, which we assume is kasama po sa ating pong iimbestigahan, yung kanilang pong lifestyle check? Iyan nga po. Sinabi ko naman sa inyo, nakipag-coordinate na kami sa SEC,
para makita kung sino mga directors nito, mga contractor na ito. At we are working closely with AMLAC. Makikita po ng AMLAC, ilambawa si Senator ganito ay ikaw ang, kunyari, ang dami. Makikita namin if you have the capacity, makikita ng AMLAC. So, huli ka pa rin. Contractor, huli ka pa rin. Talagang ito'y serious na trabaho ito. Talagang napakabigat na trabaho na inatang sa atin ng ating Pangulo. So makikita nyo, nag-umpisa ito nung SONA ni Pangulo na nagsalita siya, mahiya naman kayo. So talagang mahiya naman tayong lahat pag tulong-tulungan natin to. Sir, last query na lang po, with your kind indulgence. Sir, we will not push you anymore dun po to name names, as you said. Papasin pa po sa DOJ. But can you just give us an idea? Kasi we are aware na gumagalaw na po yung mga NBI units po natin sa buong Pilipinas. Can you just tell us, saan pong mga lugar, probinsya lang po, walang specific na mga towns, probinsya na mayroon po kayo nakitang mga lugar ng irregularities at mga more or less ilang tao na po yung sabihin na po natin parang pasok sa banga sa NBI? Yung mga names na involved, hindi ko pa ma-divulge sa inyo, no? But then, yung mga lugar, positive tayo. Mindoro, yung kay sakop ni Governor Dolor, positive po tayo dyan. Ang daming ghost project, substandard. Marami po, may report na po tayo niyan. Kinokulate po namin. Bulacan, nakita na po namin. Talagang positive yung investigation natin, merong nangyaring kababalaghan.